kailangan hong taasan ang budget ng SUCs at ng edukasyon sa bansa. Klaro ho ito para sa lahat sa atin dito. Pero ang tanong ko ay, ano ho ba yung benchmark? Ano ho ba yung goal na gusto nating ma-attain para sa budget ng ating mga universidad? Noong 1996 po, nagkaroon ng Delors benchmark, isang international standard ng education budget for different countries. At nakasaad rito na para maging internationally competitive, ang isang bansa ay kinakailangan magsaad ng 6% ng gross national product ng isang gobyerno para sa edukasyon. Sa kasalukuyan po, 2.5% lang ang allocated by the government sa ating edukasyon. Sa katunayan, talo po tayo ng iba't ibang mga bansa na mas mababa pa nga po yung ranking sa atin or GNP sa atin. Sa totoo lang, hindi ko alam kung ano yung bansang Guyana, pero mas mataas ho ang percentage na binibigay nila para sa kanilang edukasyon. At nakakalungkot ho itong isipin dahil ito ho ang trend na makikita natin for our history after the Marcos era. Mula ho nung naset yung benchmark noong 1996, ang pinakamataas na mong percentage na allocated for education ay 3.8%. 3.8%. Napakababa ho nito mula sa 6% na international standard. So ito ho yung panawagan ng SCAP or Student Council Alliance of the Philippines along with the different student councils in UP and of course UP Alianza, CSSP na kailangan mong taasan ang percentage na binibigay ng gobyerno allocated for education. Kailangan mo itong taasan para umabot sa international standard ng 6%. Bukod pa po rito, nasabi na rin ito kanina ng kasama namin mula sa mga estudyante, parati kong sinasabi na parang maramot po ang SUCs kapag nananawagan po ito ng mas mataas na budget. Ayaw ko paniwalaan ito dahil kailangan mo lahat ng level, lahat ng antas ng edukasyon ay binibigyang halaga. Nakikita ho natin yung commitment ng gobyerno at pinapasalamatan natin yung gobyerno para sa pinapakita nitong commitment sa basic education, basic and secondary education. Pero kailangan din mong bigyan ng tamang priority ang tertiary education or college education sa ating bansa. Sa kasalukuyan po, meron lang po 110 SUCs all over the country. Compare this to 1,573 private higher educational institutions. Clearly, itong kakaunting amount of SUC sa ating bansa ay nangangailangan ng pondo, ng suporta. At itong SUCs na ito lang po yung pag-asa para sa napakaraming mga Pilipinong mag-aaral na nagtapos ng high school para tumuloy sa kanilang college education. Kapag hindi ho natin pondohan ang SUCs ay para na rin natin sinabi sa mga Pilipinong, sa kabataang Pilipinong ito, na huwag nyo nang ipagpatuloy ang inyong pag-aaral. Dahil klaro para sa ating lahat na napakaraming mahirap sa bansa at kailangan nila ng SUCs para makapag-aral. Bukod pa po rito, siguro bilang mula na rin sa Universidad ng Pilipinas, at sigurado naman ako na marami sa mga mababatas dito ngayon ay nanggaling din sa aking universidad, sa Universidad ng Pilipinas. Kapag pumunta kayo ng UP, hindi nyo na po kailangan ng data dahil basta pumunta lang po kayo ng UP, makikita nyo ho kung gaano po ka masalimuhon ang sitwasyon ng universidad. Makikita nyo yung Palma Hall, isa hong historical site ng martial law noong 1970s to 1980s. Historical po talaga siya. Wala hong nagbago. Sa katunayan ay parang historical artifacts na po yung mga kagamitan namin sa Palma Hall. Nakita rin po natin nakakasunod lang ng Chemistry Pavilion sa Palma Hall noong nakaraang taon. At isa ho itong senyales sa talagang kailangan na mas mataas na budget para sa universidad. Ayaw rin po natin, syempre, na umaasa ang universidad sa mga estudyante para pondohan ang mismong state university. Kaya nga ho nagkaroon ng UP dahil gusto kong pag-aralin yung mga mahihirap. Bakit po natin naasahan ang mga estudyante na sila mismo yung pondo sa ating universidad? Finally, mula po sa College of... Ang dami kong hats na sinusuot.
Mula ako sa College of Social Sciences and Philosophy naman, sinabi ho ng Presidente na ang bibigyan ng halaga ngayong taon ayon sa budget message. ayon sa presidential highlights ng SONA ay President's proposed budget highlights. Ang bibigyan mo ng halaga ay business process outsourcing, tourism, agriculture and fisheries, and infrastructure development. Nakakalungkot ho ito dahil patuloy ho na walang binibigay na halaga para sa agang panlipunan at sa filosofiya para sa ating bansa. Klaro ho na kailangan natin ng economics at ng engineering, ng science para sa pagpapaunlad ng ating bansa. Pero kailangan din po natin ng agang panlipunan at filosofiya para maisaayos yung pag-unlad natin bilang bayan. Sa katunayan, kapag nag-focus na ho tayo sa economic development, hindi ho uunlad ng matino ang ating bayan. From philosophy itself, kunyari, philosophy ho ang nagbibigay ng biomedical ethics ngayon sa bansa, research ethics on biomedicine. Paano natin maisasaayos yung health sa bansa kung wala naman tayong pagbibigay ng halaga para sa etika, kunyari. Yun ho siguro, tatapusin ko yung pagsasalita ko ng panawagan na sana ho, lalo na ho yung mga taga-UP ho na mga mambabatas ngayon, sana ho talaga ipaglaban natin ang budget para sa UP. Sana ho ipaglaban natin ang budget para sa state universities and colleges at ang budget para sa edukasyon. Maraming salamat po.